ang Rizal Monument ay isang bantayog sa Rizal Park na nasa Maynila. Ito ay tinayo upang ipagunita ang ating pambansang bayani, Jose Rizal. Carguen! Apunten! Consumatum est! Fuego! Sa taong 1901, ang United States-Philippine Commission ay nagdesisyon na dapat gawa ng bantayog si Jose Rizal at pumasa ito sa Act number 243 na inalalaan na para sa layunin ng paggamit ng pampublikong lupa na malapit kung saan nabaril ang ating bayani. Ang Rizal Monument ay tinayo noong panahon para sakop ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ito ay sinimulang itayo noong taong 1908 at natapos noong 1913. Kamakailan lamang, nagkaroon ng issue tungkol sa isang condominium, Torre de Manila, na ipinapatayo sa Maynila na kitang-kita kapag tinitignan ng Rizal Monument. Matapos ang 6 na hearings, tinapos na rin sa wakas ng Supreme Court ang mga patungkol sa kontrobersya na ito. Ang 49-story residential project o mas kilala bilang ang National Photobomber o Photobomber Rizal ay nakasubject sa isang petition na filed noong September 2014 ng mga Knights of Rizal. Ayon sa kanila, dapat ipa-demolish ang sinasabing condominium kung hindi ito maaari, ibahin na lamang ang disenyo nito. Ito kasi ay nasa sightline ng monumento ni Rizal. Ito rin daw ay nakalabag ng zoning laws sa lungsod ng Maynila. Ngunit ayon sa developer ng Torre de Manila, ang DMCI holds ang condominium ay nasa private property kung kaya't wala itong nilabag na laws. Ito ay malayo sa protected heritage area at sila ay nakakuha ng clearance mula sa city official. Ating alamin kung papaano muna ito naaprobahan. Ito ay nasimulang gawin noong termino ng dating mayor ng Maynila na si Alfredo Lim. Agad-agad na nag-react laban sa condominium ang ilang heritage groups at prominenteng personalidad katulad ni Carlos Celdran. Noong June, ang tagapagplano at development officer ng Manila City na si Resty Rebong ay nag-approve ng zoning permit para sa Torre de Manila. Nakasaad dito na mayroong variance o exemption ang sinabing condominium upang magkaroon nito ng 49-story construction. Ngunit, sa hearing sa Supreme Court, makalipas ng 3 taon, inamin ni Jose Alberto Flaminiano, isang Manila City legal officer, na noong napirmahan ng permit ng DMCI, hindi pa ito nag-apply para sa variance. Ang approval ng Manila Zoning Board of Adjustments and Appeals ay natanggap lamang noong 2014. Ayon din sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, nilabag ng DMCI ang guideline sa mga monumento ng kanilang agency upang bigyang galang ang national heroes. Makalipas na 1 taon, naaprobahan ng Ordinance 8310 o kilala bilang Ordinance Adopting the Manila Comprehensive Land Use Plan and Zoning Regulations of 2006. Nakasaad dito na ang kahit ano na ang pagbawal ng construction o development ng maaaring sideline ng lahat ng mga historical at cultural sites sa city. Nakasaad din dito na hindi dapat lumaki na 4 ang mga buildings. Ngunit ang Torre de Manila ay merong floor area na 7.4. Ang ordinance na ito ay na-file noong nakaraang taon pa sa buwan ng July. Noong Nobyembre, sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang mayor ng Manila na si Manila Mayor Joseph Estrada, ang City Council ay nagsuspend ng building permit sa Torre de Manila.
upang magkaroon ng matinong usapan sa pagitan ng DMCI at ang mga ayaw ipagpatuloy ang Torre de Manila. Ika-24 ng Enero ng nakaraang taon, ang Manila Zoning Board ay nag-approve sa pagpapatayo ng Torre de Manila matapos mag-appeal ng DMCI na exemption para sa zoning laws. Makalipas ng isa pang taon, nag-issue ang NCCA ng Cease and Desist Order laban sa Torre de Manila sapagkat sinisira daw nito at iniiba ang view ng monumento ni Rizal. Ngunit ayon sa DMCI, tanging Supreme Court lamang ang kaya makapagpatigil sa pagpapatayo ng Torre de Manila. Makalipas na naman ng ilang buwan, ang Supreme Court ay nag-issue ng Temporary Restraining Order upang ipatigil ang pagtayo ng Torre de Manila. Ito ay nagtala ng ilang araw upang pagdiskusyunan ang mga petisyon ng Knights of Rizal. Isa pang pangyayari sa buwan na ito ay binintang ni Estrada si Lim sa pagpipirma ng permit para sa Torre de Manila. Sinabi naman ni Lim na si Estrada naman ay nag-e-extort ng pera mula sa DMCI para sa building permit. Ang exemption ng zoning laws ng DMCI ay na-aproban noong 2014 sa ilalim ng termino ni Estrada. Sa isang 46-page na memorandum noong Setyembre 21, ang Sociolator General ay nagsabi sa Supreme Court na ipademolish na ang Torre de Manila at its own expense. Maaari bang mag-coexist ang Torre de Manila at ang Monument ni Rizal? Magkakaroon ba ng panahon na tatanggapin natin ang photobomber ni Rizal? Kung si Rizal naman talaga ang ating gusto ipakita, wala na tayo magiging pake kung may photobomber sa likod ng litrato. Si Rizal naman ang pinapakita natin dito. Siya naman ang tila pinagyayabang natin at hindi ang kagandahan ng view ng kanyang monumento. Hindi malaking problema ang kapangitan ng view sa likod. Maaari naman din itong i-edit o kaya ibahin na lamang ang view upang maipakita si Rizal at wala ang kanyang photobomber. Kayo, sa tingin nyo, dapat bang huwag na lang pansinin ang photobomber o narapat ito tanggalin? Kami po ay basang-basa ng ulan, pati po yung camera, basang-basa. Effort. Beach. Wet. Dapat ko.